your command could never come from me. Oh, Father, use my ransom life in any way you choose, and let my song forever be my only boast is Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. I once was lost in darkest night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy in life had led me to the grave. I had no hope that you would own a rebel to your will, and if you had not loved me first, I would refuse you still. And hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. But as I ran my hellbound race, indifferent to the cause, you looked upon my helpless state and led me to the cross. And I beheld God's love displayed. You suffered in my place. You bore the wrath. ng Diyos sa libutan, na binigyan niya ang kanyang bugtong, ang kanyang tanging bugtong na anak na sapagkat ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, binigyan niya ang kanyang bugtong tanging anak, na sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 1:14, sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos, at ang tao ay naging salita at umahan kasama namin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng tanging anak ng Ama, na puspos ang biyaya at katotohanan. Jamie.
Yun. Romans 8:9. Magpakitino kayo Ngunit. ngunit kayo wala sa laman, kundi nasa espiritu, yang mananatili sa inyo ang espiritu ng Diyos. Subalit kung ang sino may walang espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa kanya. 1 Peter 5:8. 1 Peter 5:8. Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng liyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Okay. Ara Joyce. 2. Sunod si Tita Susan. Ano yung 2 Corinthians? 1 Corinthians. Ito pa. 1 Corinthians chapter 12 verse 3. Kaya't nais kong manawaan ninyo na walang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi, sumpain ang si Jesus, at walang makapagsasabi, si Jesus ay Panginoon maliban sa Espiritu Santo. 1 Corinthians 12:13. Subalit sa pamamagitan ng isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang espiritu. Maging Hudyo o Griego, mga alipin o laya, at tayong lahat ay pinainom sa At tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Tungo sa isang katawan. Si Tita Susan. Mga awit. Mga awit 1:1-3. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umupo man sa upuan ng mga manunuya. 2. Kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. 3. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig at nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon naman hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Okay. Kaya na, Ma'am, Dad, tig-isa. 2 na lang na tig-isa na lang tayo. Si Dad. Ikaw, Dad, di ka na nag-memorize, Dad. Hindi. John 17:3. Ano? At ito ang buhay na walang hanggan. Na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay. At si Jesu Cristo na yung sinulog. Job 28, verse 28. At sa tao ay sinabi niya, narito, ang takot sa Diyos ay siyang karunungan, at ang paghiwalay sa kasamaan ay kaunawaan. Amen. So wala pa tayong nadagdag, no? Yun pa lang. Yung Titus, sana. Pero wala pa, hindi ko pa officially nasali. Sige, marami po akong gusto idagdag eh. Maganda siya na memorize natin. Sige po. So, good afternoon sa lahat. Welcome po, no? So, ito po yung gusto ko sana mag-Bible study din tayo bukas. Kaya lang, marami rin pong hindi makakasali. Tapos, kailangan din po namin maghanda. Papunta dun sa Manila for the conference. So, sadly, ito po yung pinakahuling Bible study natin for this week. Wala din po tayong Night of Psalms, Hymns, and Prayers kasi pauwi kami. Yan, mga oras na yan, mga gabi. Pauwi na po kami yan dito. Sa Sunday, ayun, 3 p.m. po yung natin, Lord's Day. So, 3 p.m. Okay, wag po natin kalimutan yon. Sige. So, magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral. Tayo po ay magpapatuloy. 14 ulit. No? And so, bago po tayo magsimula, simulan ko po ito sa pagpapaalala na sana pinapanood nyo po yung mga video na sinend ko. Yun po ay mga short clip
ng preaching na pinapanood ko po. So, yun, kanina nakinig ako, dalawang preaching ni Paul Washer about po sa prayer. So, napaka humbling kasi maganda yung salita na binigay ng Panginoon sa pamagitan ni Paul Washer to remind, no, para paalalahanan ako personally patungkol po sa pananalangin. So, I myself, hindi ko talaga masasabi pa na I am a man of prayer. Pero thanks be to God, sa pamagitan nun, nakatulong siya to encourage. And yun, by God's grace, kinocultivate na rin yung prayer life. Meron siyang sinabi, hindi ko lang na-send. Kasi marami kasing part sa preaching na gusto kong i-share sa inyo. Kaya lang, ayun, habang nakikinig kasi hindi ko ma-record kasi naglilinis ako ng ganito, may ginagawa. So, share ko na lang sa inyo ngayon. Sabi niya, magkaroon tayo ng habit na kahit maliit na time na merong chance to pray, we must pray. Meron siyang binigay na example, sabi niya, kung papunta ka sa, for example sa students, kung papunta ka sa classroom nyo, 5 minutes walk or 10 minutes walk, ano ka muna, sa English kasi slip away. Ibig sabihin nyo parang tumakas ka muna sandali, parang ganon. Punta ka muna sa and pray for 5 minutes. Kung may trabaho ka, hinihintay mo yung boss mo, tapos magte-take ng 5 to 10 minutes bago dumating yung boss mo, pray. For example, hinihintay mo yung sinaing mo, no? Kasi magsaserve ka na ng pagkain sa hapagkainan. And hinihintay mo pa na matuyo. Pray. Yung mga ganun ba, sabi niya. So, ayun, maganda siya, no? And develop talaga natin yun. And yung pananalangin po is dapat natin maintindihan na ang pananalangin is hindi lang po siya pagsabi or pagsasalita sa Panginoon sa kung ano man ang concern natin. Hindi. But prayer is kumbaga paghahayag po ng kung ano ang nasa isipan at kalooban ng Diyos. Kaya kung tatanungin niyo po, paano ba manalangin, Kuya Ryle? So sabi nga din sa preaching ni Paul Washer, it's sa ang pananalangin is ang reflection or sumasalamin sa kung paano natin nakikilala ang Panginoon. So ibig sabihin, kung gusto po natin matuto paano malalangin, kilalanin natin ang Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. So yun po talaga, wala nang iba. Tsaka yung words na lumalabas sa atin, sabi niya, doon makikita kung yung taong yun ay nag-aaral talaga ng salita. Or kung yung taong yun ay meron talagang prayer life. Sabi niya nga, natawa nga ako sa sinabi niya, marami daw siyang nakikita ng mga tao sa church na nagpe-pray na katulad nung pastor nila. Or pare-pareho yung mga tao ng way ng pananalangin. So sabi niya, doon mo makikita. Nagigets niyo po ba yun? Yung, napansin ko na to many times na kung paano mag-pray si ganyan, ganon din mag-pray si ganito. Bakit? Kasi, kumbaga, yun yung naririnig na prayer, yun yung na-adapt na prayer. Naintindihan niyo po yun? Pansinin niyo. Sa isang church, pansinin niyo, pag pinag-pray mo sila, pare-pareho sila nang sasabihin. Nangyari din yan sa atin, at nangyayari yan sa atin hanggang ngayon. And sabi ni Paul Washer, yung mga tao ngayon, pagpapakita yon na wala silang tunay or wala silang kulang, sabi natin kulang ang kanilang pagkakakilala talaga sa Panginoon. Kasi ang prayer nila is just a copycat, photocopy, Xerox copy ng prayer ng tao na naririnig nila sa church nila or even sa pastor nila. And sabi niya, we must avoid that kind of prayer kasi hindi ganun po ang prayer. You see? So, very rare po natin makikita or maririnig na may isang nananalangin na ang sinasabi niya isang salita ng Panginoon. Very rare. Di ba? Give you example. Lord, salamat po sa araw na ito.
Di ba? Lord, ikaw po ang dakila ka sa lahat. No? Ano pang mga iba natin pinagpipray na very, very similar. Lord, ikaw po ang magbigay sa amin ng karunungan. No? Lord, di ba? You see? Very copycat. Na mamaya, sige, pag-pray natin, no? Yung isa, ganun din na sasabihin. Because walang pag-aaral ng salita at walang pagkilala sa Panginoon. So, hindi ko po yung sinasabi na kayo lang, but ako din, naririnig niyo din po ako magsalita ng ganun. And there's nothing wrong to say that. Ang sinasabi ko lang po at sinishare ko lang din po sa inyo is yung let us pray. Alam niyo po yan? Let us pray. Manalangin tayo. Sabi nga ni Paul Washer, your prayer life reflects kung paano mo po naintindihan ang soberanya ng Panginoon. And I believe, nasabi ko na din po to sa isa sa mga message sa Lord's Day Worship Service. Sabi din po ni Paul Washer, ang pananalangin mo, yung way or prayer life mo, na nagre-reflect yan sa kung paano mo naunawaan yung salitang soberanyang Panginoon. No? If ang isang tao tunay na intindihan na ang Panginoon ay soberanya, ang taong ngayon will always pray and pray and pray and pray. Kasi naintindihan niya na ang Diyos ay soberanya at siya ay wala. He is nothing. Diba? So, yun, I'm praying, continually praying po sa bawat isa sa atin na we will be a man of prayer just like Jesus Christ. Siya po yung he is the perfect example that we have. No? Siya lamang po talaga. No? So, let us pray, no? Let us hindi develop pero pag sinabi mo kasing develop, parang dagdag siya sa atin. Pero ang prayer po kasi is natural dapat sa atin. Natural yun. Yun yung natural na pamumuhay ng isang mananampalataya. Not only a man of word, a woman of word, but also a man and a woman of prayer. No, it always go together. 'Di ba? So, sige po, sa ating pagsisimula, let us pray. Let us pray. Our Father in heaven, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, the sovereign God na siyang nagligtas sa mga Israelita palabas ng Ehipto. Father, kung paano mo po nilagyan ng salita si Moises nang siya ay ginamit mo upang kumausap sa Pharaoh upang pakawalan ng Israel. Kahit na si Moises ay nagpipilitan na wag mo siyang gamitin dahil siya ay isang tao na walang salita, na hindi marunong magsalita. But sabi mo sa kanya, ikaw ang nagbigay ng bibig sa isang tao. Ikaw ang nagbigay ng isang mata. Ikaw ang nagbigay na kung ano man ang meron ng tao. So even the very words na sinabi po ni Moises to speak to the Pharaoh, it comes from you, O God. And indeed, Lord, sa iyo nanggagaling ang karunungan dahil ikaw ang salita. Ikaw ang karunungan, O Diyos. And so, Lord, I pray that you will grant us your grace, grace upon grace, to teach us and enable us to understand fully your word. And as you're going to use me, O God, by your grace and by your mercy, just like Moses, bigyan mo po ako ng salita upang ituro ang iyong salita. That all the words that will come out from my mouth are the very words na nagagaling po sa iyo, Panginoon. And Lord, gaya ng sinabi mo din kay Moises, ikaw ang nagbigay ng bibig, mata, ulo, tenga. And ikaw din ang nagbigay sa amin ng puso, O God. And by your grace and by your mercy, bigyan mo po kami ng puso na gaya ng isang mabuting lupa na makakatanggap ng iyong salita
Ito'y mamumunga sa aming mga buhay at magiging totoo sa aming pamumuhay. By your grace and by your mercy, through the Holy Spirit that you have given us to empower us to do your will. Let it be so, O God. Let it be done, Father. In Jesus' name I pray. Amen. So, magpapatuloy po tayo, no? And basahin po natin muli for the nth time, 14 to 18. So, grabe yung theological truths natin pong natutunan sa verse 14 pa lang. Such a very wonderful verse, no? So, basahin natin. So, I would like to hear si Jamie, pakibasa Jamie yung 14 to 18. John 1, chapter 14 to 18. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kalawalhatian. Kalawalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at sumigaw, "Siya yaong aking sinasabi, ang dumarating na kasunod ko ay naging una sa akin sapagkat siya'y nauna sa akin." At mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat, biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Amen. So, sa atin pong pag-aaral, atin pong dinefine, no, yung bawat words and even bawat phrase dito sa verse 14. And so kahapon, napag-usapan natin yung biyaya in light of verse 16 and 17. Kasi nga po, sabi dito sa 16 and 17, it talks about grace. So sabi dyan, at mula sa Kanya, at mula sa Kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat, biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. So napakaganda pong maunawaan ng bawat isa sa atin na ito palang biyaya, no? Again, tayo po ay nakikipaglaban. Ewan ko lang kung napapansin niyo po ba yon. Tayo po ay nakikipaglaban talaga sa pag-iisip na ang pananampalataya ay nagmula sa tao. Okay? We always wrestle on that kind of teaching. By the grace of God, atin pong naunawaan na kahit ang pananampalataya ay nagmumula po sa Panginoon. And I believe, natatandaan ko po, atin din pong napag-aralan, even repentance, even yung pagtalikod sa mga kasalanan, sa kasalanan. Take note of that, no? Even yung pagtalikod sa kasalanan. Gusto ko lang po i-remind ng bawat isa, yes, kasalanan talks about hindi paggawa sa mga dapat gawin at paggawa sa mga hindi dapat gawin. But always remember, ang kasalanan na hindi kailanman mapapatawad is the sin of, ano po yun? Yung kasalanan hindi mapapatawad. Ano, Gab? Unbelief. Yes, the sin of unbelief. Okay? Sin of unbelief. Ano ibig sabihin ng unbelief? Ang hindi paniniwala or pagkilala kay Jesus bilang tanging anak ng Diyos or bilang Messiah or tagapagligtas. So that's the thing that cannot be forgiven. Okay? And so, balikan natin, we always wrestle on this na we acknowledge na even faith, pananampalataya, even repentance comes from God. It is a gift of God. Ito ay biyaya ng Diyos. And so please remember John 1:16. No? John 1:16. At mula sa Kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Ito po yung source. Ito po yung source ng biyaya.
ito po yung source ng pananampalataya. Ito po yung source ng pagtalikod. Ito po yung source ng pagsisisi. Ito po yung source ng passion. Ito po yung source ng, alam niyo yon, yung kagalakan, kasabikan sa salita. Ito po yung source ng lakas upang gawin ang kalooban ng Diyos. Ito po yung source mula sa kanyang kapuspusan. Okay? Wala nang iba. Mula sa kanyang kapuspusan. Lahat po, lahat ng biyaya, lahat ng meron tayo, lahat na nakikita natin, ito ay mula sa kapuspusan ng kanyang, mula sa kanyang kapuspusan. Out from His fullness. Kapag sinabi po natin kanyang kapuspusan, we are talking about His glory. Kung sino siya at kung ano siya. Okay? So, for us to say, sorry kung nag-English ako. So, kung atin pong sasabihin ng pananampalataya or pagsisisi, kahit doon na lang, ay nagmula sa atin, is a very foolish way of mindset. Kasi lahat po ay mula lamang sa kanyang kapuspusan. Okay? And so, ito po yung tanong ko kahapon. Sinabi niya to, verse 16. At kung pagpapatuloy natin sa verse 17, sapagkat, okay? Sapagkat. So, ibig sabihin, meron pong specific na sinasabi dito si Juan na apostol. Sapagkat ibinigay sa pamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamagitan sa pamagitan ni Hesukristo. So, verse 17 ay nagpapakita sa atin patungkol sa biyaya. Now, let me ask you, paano or ano yung connection nitong sinabi niya na sa pamagitan ni Moises ang kautusan at ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamagitan ni Hesukristo? Na? So ano pong ibig sabihin nito? Paano natin nakikita yung grace dito sa 17? Kasi nga, di ba? 17, 16. Mula ka sa puspusan niya, binigyan tayo ng biyaya, sinundan pa ng ibang biyaya. Sapagkat, because, sabi sa English, for, ang ginamit dito sa ESV, for. Ibig sabihin, reason. Ito yung reason, ito yung dahilan. Okay, anyone po? Bakit nagdo-double click yung mouse ko? Sige, Dad. Hindi, sinabi kasi dito. Binigay kay Moses ang kautusan. No? At yung time na yan, tayo, hindi natin mape-perfect ang kautusan. No? O ano tayo yung all fall short, di ba? In the glory of God. Kumbaga, walang makaka-perfect ng kautusan. So, sa pagdating ni Jesus Christ, doon mayroong maliligtas. Doon nagsimula yung biyaya. No? Kumbaga, sa panahon ng kautusan, ang kaligtasan, hindi pa sure, di ba? Wala talaga. Kasi nga wala tayo ay makasalanan. No? So lahat tayo, papunta talaga ang magiging hatol sa atin is kapahamakan. Sa pagdating ni Hesukristo, sa kanyang grasya, sa kanyang biyaya, merong maliligtas, meron siyang binuhay. Yun lamang po. Okay, so, ayan, maganda po na nasabi doon yung kautusan is nagpapakita sa atin na ayun nga, kasi hindi po natin kayang i-perfect gawin, no, sundin perfectly
yung kautusan ng Panginoon. And so, dahil doon, nakita natin yung biyaya ng Diyos, the grace of God, dahil despite of, no, kumbaga sa kabila nung lahat ng iyon, siya yung nagbigay ng daan sa atin upang tayo ay maligtas. Kasi kung hindi nangyari yon, sabi nga kanina, tayo po ay patungo sa tiyak na kapahamakan. And so, doon natin nakita yung biyaya na despite kahit na tayong lahat ay deserving na hatulan ng kamatayan, walang hanggang kamatayan, merong pardon, 'di ba? Merong amnesty ba 'yan? Na ibinigay, amnesty or pardon na ibinigay to some. Doon natin nakita yung grace, no? Doon natin nakita yung pag-ibig ng Diyos. So I think lahat tayo mag-agree doon. And so we praise God for that. Now I have a follow-up question po sa lahat. Ang kautusan ba ay pagpapakita din ng biyaya ng Diyos o hindi? No? Pagpapakita ba ang kautusan ng biyaya ng Diyos o hindi? And why? Yes or no? Why not? No? Jamie, tumatango si Jamie. Anong sagot mo? Nagpapakita din po ng biyaya. Nagpapakita rin ng biyaya. Kasi dahil, kumbaga kasi yung law, kumbaga contrast siya sa grace. So law, parang always demands. But yung grace, nagbe-bestow. Walang kailangan tayong gawin. So makikita din dito how, kumbaga kung gano'n tayo kasama at gano'n kailangan natin ng totoong salita. Amen. So actually po, the law, ang kautusan, hindi lang po siya nagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos. First, ito gusto ko lang po i-share, kailangan po nating maunawaan ng mga kautusan is isa po sa mga bagay na nagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos. Isa sa mga bagay na nagpapakita ng glory ni God. Kasi sa pamagitan po ng kautusan, we see the holiness of God, the blamelessness of God. We see the standard of God. Kaya po, wag po tayong matakot sa kautusan. Because that is one way para makita natin ang kaluwalhatian ng Panginoon. Okay? So sana po malinaw po yan sa atin. But one thing also, ang kautusan shows, nagpapakita din po ng biyaya para sa atin. Bakit po? Kasi sa pamagitan po ng kasalanan, nakikita natin yung tunay na kalagayan natin sa harapan ng Panginoon. And bakit po napakahalaga na makita natin at maunawaan natin ang ating katayuan? Yun, mas maganda yung word na yun, katayuan sa harapan ng Panginoon. Kasi kung hindi po natin yun maunawaan at makikita, we will never understand kung gaano natin kakailangan ng tagapagligtas. We will never, ever give care sa Panginoong Jesus without the law. Naintindihan niyo po yon? Kaya tingnan niyo po kung matatandaan niyo, ano yung sinabi ni Juan Tagapagbautismo? Ano yung message ni Juan the Baptist? Juan the Baptist. Sorry. Ano ba yung message ni Juan the Baptist, di ba? Iyon ay ang mensahe ng bautismo ng pagsisisi. At ano po yung purpose ng message na yon? Upang ipakita sa mga Hudyo na sila ay nagkasala sa Panginoon at kailangan nila ng kaligtasan, kailangan nila ng tagapagligtas. You see?
At saan yun? Paano nila yun maunawaan? Sa pamagitan ng kautusan. Kaya lang, yung mga Pariseo, to be specific, pati yung mga Saduceo or yung Sanhedrin, iniisip nila na sila ay righteous kasi sinusunod nila ang mga kautusan. You see, hindi nila nakikita na sila'y lumabag sa kautusan, kaya hindi nila nakikita yung pangangailangan nila ng Mesaya, ng tagapagligtas. Naintindihan niyo po yun? So, kaya nga po, di ba, napakaganda ng verse 16. Tumanggap tayong lahat biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Okay? So, law is a gift. And then sinundan pa ng biyaya. Dumating si Jesus. Dumating si Jesucristo na sa kanya dumating, sa pamagitan niya, dumating ang biyaya at katotohanan. You see? Nanawaan niyo po yun? Di ba? Kaya nakita niyo, napakaganda ng plano ng Panginoon. And so, one thing also na pwede ko pong ma-share sa inyo is, ito, sinare ko po ito sa mga youth na kasamahan ko. Nagano po ako, no? May mga binago po ako sa lifestyle. Instead of using my phone and social media or YouTubing, social mediaing and YouTubing, in-stop ko na po yung mga bagay na yon, and nag-spend po ako ng time sa Bible reading. So ngayon po, natapos ko na po yung buong Genesis, natapos ko na po yung buong Exodus. Mamaya, sa free time ko, pagkatapos ng BS ko, mamaya may BBS ako, mga guys, sila Gab. After noon, kung wala akong klase, magbabasa na po ako ng Leviticus. So I will start Leviticus. So, ang gusto ko pong i-share sa inyo, sa pagbabasa ko po ng Genesis hanggang Numbers, natapos ko na yung Numbers, Exodus, doon nyo makita na grabe yung grace ni God. Grabe po talaga yung grace ni God, na even si Moises, di ba, tayo lagi nating iniisip na wow, si Moises is a really good servant of God, no? Lagi nating iniisip 'yan. Pero kung titingnan niyo po talaga, kung babasahin niyo yung Exodus, no? Sobra talagang si Moises. Sobrang ayoko, Lord, siya na lang. No? And then magagalitin din si Moises. Sasabihin niya sa Panginoon, Lord, wag mo silang ganituhin kasi ganito ganyan. Pero pagbaba niya, ano pang ginagawa nyo? Pagbaba niya sa bundok, no, gagalit siya sa mga tao. Pero sa harapan ng Panginoon, Lord, wag mo silang anuhin. So you see the vulnerability of man. Okay? And so nakita ko po doon yung grace ng Panginoon. Una, ito isa, alam niyo na to, nabasa niyo na to siguro. Joseph. Nandun na ba kayo? Si Joseph, nung binenta siya, di ba? Binenta siya ng kanyang mga kapatid, napunta siya sa Egypt. That is grace. Why? Sabi nga ni Joseph sa last chapter, kasi natakot na yung mga kapatid niya, patay na po si Jacob eh. Nilibing na nila si Jacob sa Canaan. Canaan pa yon kasi hindi pa nila nasakop. And then pabalik na sila sa Ehipto. Sabi ng mga magkakapatid, naku, lagot tayo kay Joseph. Binenta natin siya, bagagalit to, papatayin tayo nito. Sabi ni Joseph sa kanila, nalungkot si Joseph at sabi ni Joseph, huwag kayong malungkot or matakot kasi sa English, you intended it for evil, but God intended it for good. Sabi, sa Tagalog pa, okay, masama man yung plano nyo sa akin, pero yon ang plano ng Panginoon para sa ikabubuti natin. Na-preserve na-preserve pong Israel. Kasi, di ba, kung mababasa nyo po yan, mamaya-maya, pag nag-Bible reading na po kayo, mababasa nyo po na mababasa nyo po doon na nagkaroon ng 7 years na pamumunga, no? Or abundance, prosperity, abundance. Pero pagkatapos ng 7 years na famine, ibig sabihin walang pagkain, no? Yung mga puno hindi namumunga. Ayun pala ang purpose ni God. Bakit naging ganoon yung nangyari kay Joseph? So all you see
kapag binasa nyo po, ako so far, Genesis, Exodus natapos ko, all I can see is ang biyaya ng Panginoon. Sa simula pa lang, it is grace. It is grace alone. You see? Kaya nga napakaganda po yung shinare ko po sa inyo, Psalms 92. No, bago mo pa man likhain ng lahat, from everlasting to everlasting, you are God. Alam niyo po, napakalaking ano po sa akin nung verse na yun. No? Na from everlasting to everlasting, you are God. Panginoon ka na. You do not need me. You do not need my praise. You do not need my worship. You do not need anything from me. But why? Bakit mo ko kinilala nung una pa? Bakit sa simula pa lang, bago mo ba naman ako likain, you already set up, itinalaga mo na ang iyong tanging anak ay mamamatay para sa pagluwas sa akin. Pero from everlasting to everlasting, you are already God. You do not need anything because you are God. You are perfect. You are all sufficient. Diba? So you see, napakalaki po, ako personally po, napakalaki ng impact nun sa akin. Kaya nga, sabi rin, ito shinare ko po sa inyo, ewan ko lang kung pinapanood niyo po yung video na sinishare ko. Sana pinapanood niyo. Sabi ni Paul Washer, sa isa niyang video, kagabi, sinend ko po ito. Yun, yung pagkakilala mo sa Panginoon at pagkaalam mo sa kung ano yung ginawa niya at ano yung gagawin niya, yun, sapat na yun upang mamuhay ka ng obedient, pleasing, mamuhay ka ng para sa Panginoon. And that is true. No? That is true. So, balik po tayo. That is grace. No? Biyaya. Napakaganda. No? So, I hope and pray that God will fill you with His grace and mamuhay kayo lahat ng buhay nyo, lahat ng oras nyo para sa Kanya. So, may madadagdag pa po ba kayo sa biyaya? Okay na po? Okay. So, we will continue sa katotohanan. So, bakit kambal tuko si Grace and Truth? Bakit pagkatapos na sabihin, banggitin ni Juan yung grace, sinunod niya yung katotohanan? Pwede namang biyaya at kapugihan, no? Biyaya at abundance, biyaya at, di ba? Pero bakit po, very specific, katotohanan? Bakit po kaya? Anyone po? Bakit po ang kaluwalhatian ng Panginoong Hesus ay puspos ng katotohanan? No, bakit puspos ng katotohanan? Anyone? Sige, bigyan ko po kayo ng hint. 15. Verse 15. Bakit bigyan ito? What happened? Ano yung connection ng 15 sa katotohanan? Ara Joyce, tingin-tingin mo dyan. May share ka? Tita Susan, seryoso sa pagbabasa.
Hi, Tita Che. Hi, Sai. Sige po. Ano po, yung pinapatutuhanan po kasi dito ni Juan na ang dumarating na kasunod ko ay higit kay sa akin. Ibig sabihin po yung katotohanan ay nagpapatotoo po na naintindihan ko lang po dito. Yung ang pinapatotoo lang po dito ni Juan yung na sa simula pa ay naroon na talaga ang Panginoon. Yes, yun po talaga yung sinasabi niya. Kumbaga, pinapakita po dito sa verse 15 ni Juan. Ano yung pinapakita ni Juan dito sa verse 15? Sabi ni Tita Susan na nauna na si Jesus. Yes, that is correct. Pero what does it mean na nauna na po si Jesus? Ano ibig sabihin nun? Na nauna si Jesus. Pinanganak pong una si Juan tagapagbautismo. 6 months yung agwat po nila. Okay, natutunan po natin yan sa Luke. Nauna si Juan, tagapagbautismo bago po ang Panginoong Jesus. Okay, natandaan niyo po 'yon, 'di ba? Kaya nanatili si Mary doon ng 3 more months kasi nga 6 months pregi na si Elizabeth, and then 3 more months, 9 months pinanganak na si Juan tagapagbautismo, and then bumalik na si Maria sa Nazareth. 'Di ba? Napag-aralan natin 'yan sa Lucas. So matanda po talaga. Pinanganak na si John the Baptist, 3 months old pa lang ang Panginoong Jesus. You see? So, yon. Anong ibig sabihin ni... sige po. Parang parang ang kasi dito, siya ay puspos ng kagandahang loob. Yun yung pagpapatotoo po ng katotohanan. Yung puspos po ng kagandahang loob. Yung kagandang loob po is yung biyaya. Di ba? Tama po yun. Yes, pero dito, yun, nabanggit po ni Tita Susan kanina, nauna na si Jesus kay Juan. So ano pong ibig sabihin na nauna si Jesus kaysa kay Juan? Pero alam natin, nauna si Juan kay Jesus kasi nga mas matanda si Juan. Pero nung ibig sabihin po ni Juan dito na nauna na si Jesus, and this is very important for us to know and understand. Verse 15. Napakahalaga nito. At anong ibig sabihin nun? Ayun, may ni-discover. Parang po, sa salita, ay sa simula ay ang salita at ang salita ay Diyos. Yes. Ayun, yes. Foundational po yun sa sagot dito sa verse 15. Anong ibig sabihin nun? Ara Joyce, parang meron ka na-discover. Parang nakita ko lang, parang ngayon ko lang siya na-realize, kumbaga. Kasi parang, di ba, parang tinatanong si John the Baptist, kung siya ba yung ilaw. Pero si John the Baptist, siya yung nagpipreach na yung darating sa akin is mas higit pa sa akin. Then yung pinipreach niya, which is si Jesus Christ na dadating na, kumbaga, siya yung katotohanan na sinasabi or yung ipinangako ng Panginoon sa mga tao. Okay. Yung sagot po na yon, magagamit natin yon sa katotohanan. Yes, tama doon. Tama si Ara Joyce. Pero, yun nga, medyo hindi pa nakuha yung anong ibig sabihin. Ito, focus muna ako sa anong ibig sabihin ng nauna sa akin. Teka. Ano sabi dito? Okay. Ang kasunod, ang dumarating na kasunod ko ay naging una sa akin sapagkat siya'y nauna sa akin. Yun po yung munang gusto kong alamin. Kung nauntindihan niyo po ba? Anong ibig sabihin ng sapagkat siya'y nauna sa akin? Anong ibig sabihin nun? Kasi nga po, unang pinanganak si Juan, di ba? Una siyang lumabas. Una siyang dumating sa mundo. Pero bakit sinabi niya na siya'y nauna sa akin? Anong ibig sabihin ni Juan? And napakahalaga nito. Ibig sabihin po nun, verse 15, the testimony of John the Baptist, in verse 15, sinasabi niya po dito na si Jesus ay Diyos. That He is God. Na siya
ay nandoon na bago pa man ako ipinanganak. Siya'y nauna na sa akin. Yes, ako'y unang iniluwal ng aking ina dito sa mundo. Pero hindi po ibig sabihin nun na nauna ako sa kanya. Siya'y una sa akin sapagkat siya ay nariyan na bago pa man likhain ang lahat. Kaya nga, di ba sabi ni Tita Susan kanina, sapagkat sa simula ay ang salita. Yes, because He is God. Yun ang ibig sabihin sa verse 15. Siya'y nauna. He is greater than me. Sabi ni John the Baptist, siya ay yung sinasabi ko na dumarating. Dito kasi sa John, ito yung sabi niya. Pero di ba sa Matthew, sa Mark, tsaka sa Luke, mababasa natin na sinasabi ni John, He is greater than me. Di ba? Di ba sinabi niya ni John, na sabi nga ni John na kahit yung pagtanggal ng tali ng kanyang sandalyas, hindi ako karapat-dapat. He is greater than me. Why? Because He is God. Siya'y nauna na sa akin. He existed before I came into the world. He is God. Yun yung testimony ni John the Baptist sa verse 15. He is God. And kaya nga sabi ko, dapat napakahalaga maintindihan niyo yung verse 15. Yan yung testimony ni John the Baptist. And paano ito konektado sa katotohanan? Yun ang sinabi ni Hara Joyce kanina. He is the fulfillment ng lahat ng propesiya, lahat ng mga kautusan at mga propeta at mga awit, that is Christ. Bakit po siya puspos ng katotohanan? Isa sa dahilan, because He is God. Yan ang isa sa dahilan. He is God. Siya'y puspos ng katotohanan dahil siya ay Diyos. And isa pa, bakit siya puspos ng katotohanan? Kasi lahat po ng sinasabi sa kautusan, lahat ng sinasabi sa mga propeta, lahat ng sinasabi sa mga awit, points to Christ. Siya ay puspos ng katotohanan kasi lahat ng katotohanan na sinabi, lahat ng propesiya na sinabi na darating yung ganito, siya yung magaganito, siya ay ganito, ito mangyayari sa kanya, it is Christ. All the fulfillment of the law and the prophet and the Psalms is Christ. Kaya siya ay puspos ng katotohanan. You see? And bakit importante na laging magkasama si grace and truth? Bakit napakahalaga na laging magkatabi si grace, si truth, biyaya at katotohanan? Why? Bakit? Bakit? Bakit kailangan? Dahil ang Diyos ang biyaya at ang katotohanan. Yes, tama yun, ma'am. Siya ay katotohanan at siya ay puspos ng biyaya. Pero yes, bakit po laging magkasama yung dalawang yun? Dahil sa pamagitan ng biyaya, inihayag sa atin ang katotohanan. At dahil sa katotohanan, natanggap natin ang biyaya. You see? Naintindihan niyo po? Dahil sa biyaya, inihayag sa atin ang katotohanan. Kaya nga John 17:3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na nag-iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Okay? Hindi po natin malalaman ang katotohanan kung hindi po ito ipagkakaloob ng Diyos sa atin. Kaya nga po, verse 16, no? Verse 16, mula sa kanyang kapuspusan, tayong lahat ay tumanggap ng biyaya na sinundan pa ng biyaya. Kasi kahit yung pagkakaunawa natin sa katotohanan, yun ay biyaya lamang ng Diyos. At again, kung hindi natin malalaman ang katotohanan, hindi natin matatanggap yung biyaya. Kaya itong dalawang ito, gaganon lagi yan. You see? Diba? Naintindihan niyo po yun? And so, verse 18, walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos.
ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. You see? We will never come to the truth kung hindi dumating ang Panginoong Jesus. Kasi ang Panginoong Jesus lamang ang siyang, sino to? Diba? Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Pero, tingnan nyo ha, una, ito yung kagandahan ng pagkasulat ng salita ng Panginoon. Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ibig sabihin nun, walang nakakakilala sa Diyos. Okay? Ang Diyos na tanging anak, you see, ito, yung description sa tanging anak, Diyos siya. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama. And ano yung halaga ng kandungan? In English, bosom. Bosom. Kandungan. Ano yung kandungan? Ano yung kandungan po? Panapanahon. Ay, kanlungan pala yun. Ano yung kandungan? Kandungan is the breast. The breast. Kandungan, ito. Okay? At bakit ito yung sinabi? Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama. Ano yung picture na may imagine nyo kapag yung relationship? Kayo po mga nanay, kapag po kayo ini-express nyo po yung love nyo sa mga anak nyo, saan nyo po sila nilalagay? Mga nanay at tatay, saan nyo po sila nilalagay? Lalo na yung baby, mga baby pa. Diba? Sa kandungan. Kinakarga. Kinakandong. Kinakandong. Diba dito? And then Sa dibdib. Sa dibdib. Diba? Lagi natin sila ginaganon. Diba? So anong pinapakita nito? Pinapakita po nito yung intimate relationship ng Ama at ng kanyang tanging anak. No? The intimate relationship na meron sila. Ibig sabihin, the Father knows the Son and the Son knows the Father. And ano yung sinabi sa simula? Walang sino mang nakakakita kailanman sa Diyos. Ngunit, ang Diyos na natanging anak na nasa kandungan ng Ama. Ibig sabihin, siya yung tunay at lubusan at perfectly, completely na nakakakilala sa Diyos, sa Ama. Anong ginawa niya? Siya ang nagpakilala sa Kanya. Siya yung nag-reveal sa kaluwalhatian ng Ama. Kaluwalhatian ng Diyos. Kaya siya ang puspos ng katotohanan. You see? Kaya nga 'di ba, ang buhay na walang hanggan ay makilala siya, ang Diyos Ama, at si Jesucristo na sinugo niya. You see? That's why nagtaga tayo sa verse 14. Pero the 15, 16, 17, at 18 ay tumulong sa atin upang maunawaan yung verse 14. You see? And again, babalik tayo. Ang lahat ng ito ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Kaya alam natin ang katotohanan. Diba? So yun lang po. At wow, exactly, magka 5:30 natapos din natin yung part na John 1:14 to 18. So mga kapatid, ano ito para sa atin? Ano ito para sa atin? There's nothing na wala na pong iba na dapat nating gawin but magpatuloy lamang po sa yung English po na word na gaze. Alam niyo yung gaze? Behold. Alam niyo yan, yung parang tumingala at tingnan ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng pagkilala sa Kanya, sa pamamagitan ng Kanyang salita at sa pananalangin. And by the grace of God, yun po ang patuloy na magbabago sa ating isipan at patuloy na magbabago sa ating pamumuhay na puno ng pananampalataya, pamumuhay na puno ng pananalangin,
pamumuhay na puno ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, pamumuhay na puno ng pagbibigay ng parangal at papuri sa kaluwalhatian ng ating Diyos. No? Naintindihan niyo po ba yung mga kapatid? So, our prayer is by the grace of God, yun ang patuloy na punuin ng Diyos sa puso ng bawat isa. Diba? Napakaganda po ng ating Diyos. Napakapogi ng ating Diyos. He is so wonderful. He is so wonderful. Wala nang iba. Wala nang iba. No? Wala nang iba. Walang makakapantay sa beauty ng ating Panginoon. So I hope and pray that you will keep on falling in love with the Lord. No? Okay, so yun lamang po. So maraming salamat sa Panginoon sa kanyang salita. So ayun, patuloy po natin ipag-pray din yung event po, yung conference. Conference po bukas, Sabado. Bukas ba? Ay, hindi pa pala. Sa Sabado. Please pray, no? And mainit. Yun, yung glory ni God. Let's pray na yung glory ni God, yung kaluwalhatian ng Panginoon ang siyang makikita ng bawat isa na nandoon. So, ayun lamang po. Okay? So, I think we will end here and we will close this. By the way po, no, meron pong, sabihin ko na lang to, meron pong isang free slot na pwedeng sumama na free sa event, sa conference. Kasi bumili po ako ng 10 ticket, may +1 po pala yun. May free 1. So, kung sino po yung gustong sumama, mag-chat na lang po kayo. So, may free po na isa. Okay. So, yan lamang po. Kita-kita po tayo. So, let us end this in prayer. Let's pray. Panginoon namin, na siyang puspos ng biyaya at katotohanan, maraming salamat, Panginoon, dahil sa iyong biyaya ay pinahayag mo sa amin ng katotohanan at iyon ay sa pamagitan ng iyong tanging anak na si Jesus, na siyang nasa kandungan mo, O Diyos, na siyang tunay at perpektong nakakakilala at nakakita sa iyo. Salamat dahil sa iyong biyaya nakita ng mga apostol ang kaluwalhatian ng gaya ng sa tanging anak. At salamat dahil ito ay patuloy na nihahayag sa amin sa pamagitan ng iyong salita. Patuloy po akong nananalangin na mula po sa iyong kapuspusan ay patuloy mong bigyan ng bawat isa ng puso na wala ng ibang hinahangad kundi ang makita ka, makilala ka, at magbigay ng papuri sa iyong kaluwalhatian dahil ito ang pinaka-design mo, O God, sa simula pa. At salamat, Panginoon, dahil ikaw ay perpekto at lahat ng iyong ginagawa ay naayon sa iyong kalooban na siyang magbibigay ng ikapupuri ng iyong kaluwalhatian. Salamat, Panginoon. Continue, Lord, to develop in us a life of dependence sa pamagitan ng pag-aaral ng iyong salita, pagsunod dito, at pananalangin. Ligtas mo po kami, Panginoon, mula sa pamamaraan ng pamumuhay ng mundo na we will never conform to the pattern of this world, but we will live as how Jesus lived nang siya nandito pa sa lupa. Salamat, Panginoon, for the perfect example, and that is your Son. In Christ's name we pray. Amen. Salamat po. Kita po tayo. Bye-bye. God bless. Thank you. Thank you.